Hindi kulang yung ating pag-aaral tungkol sa panalangin bilang isang lokal na iglesia, kundi natin tatalakayin yung patungkol sa misyon, no? Yung pagmimisyon. Kasi yan talaga ang dahilan kung bakit din tayo nakakilala sa Panginoon para abutin pa natin yung mga hindi pa ligtas. Amen, mga kapatid? Okay, so tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabing ito, muli po aming hinihingi ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, ang iyong paggabay, ang iyong pag-iingat, at ang iyong patnubay, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, alisin niyo po ang lahat ng mga distraction at bigyan niyo pa rin kami ng alertong kaisipan. At kayo po, Ama, ang higit sa lahat na mangusap po sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong salita. Dahil tunay nga, Panginoon, na kayo ang higit na nagnanais na ang iyong iglesia ay magamit para abutin ang buong mundo para sa aming Panginoong Yesus. Kaya kayo po ang maglagay po ng pasaning ito sa aming mga puso at patuloy po na kami ay tulungan niyong makasunod sa iyong kalooban. Tago niyo rin pong iyong lingkod sa likuran ng kalwalatian. Kailangan po ang makita namin at mapakinggan namin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Lahat ay masabi ng Amen, Amen. Okay. Sige. So kung medyo kulangin, sabihin niyo lang po. So, actually, itong ating lesson, ang title ay, pakibasa? Give us the nations. Ibigay niyo po sa amin ang mga bansa. Okay? At meron ilang mga talata dito na ating babasahin. Una, Psalm chapter 2, verse 8. Basahin nga muna natin sa English. Sabi rito, As of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Yan. So, ang ating Diyos ay nag-aanyaya sa atin na humingi tayo sa Kanya. At ano yung ating hihingin? Ano hingin natin? Yung mga bansa para maging pamana sa atin. No? At yung kaduluduluhan ng daigdig ay maging pag-aari ng ating Panginoon. So dito, sabihin natin malaki, no? Malaki yung sinasabi Lord na hingin natin. No? Hindi lang isang kaluluwang maligtas, no? Hindi lang isang pamilya, pero ang sabi rito, hingin natin ang mga bansa. Okay? So kung ito ay sinabi ni Lord, sampalatayanan natin na pwedeng nating hingin at pwedeng ibigay sa atin ang mga bansa. Amen, mga kapatid. Mamaya papaliwanag natin kung paano yon. At Matthew chapter 9 verse 38, sabi ng Panginoon, basahin natin, Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Isa ring hingi natin kay Lord ay magpadala siya ng mga manggagawa. Bakit kailangan magpadala ng mga manggagawa? No? Dahil sabi nga, kung babasahin natin yung ibang mga naunang talata rito, sagana ang anihin, ngunit kulang ang mga manggagawa. Okay? Kaya humingi tayo na ang Diyos ay magpadala. No? That He would send out. Okay? Actually, ano yung meron ko narinig na paliwanag dito, yung word na send out ay ano yan, talagang yung salitang may diin, yung thrust forth. Kumbaga, halos itulak na. Halos itulak yung mga manggagawa na sa ubasan ng Panginoon. Pero syempre, hindi naman tayo kailangang itulak. No? Tayo ay kailangang, kumbaga sabi nga, compelled. No? Tayo ay inuudyukan, no? ng pag-ibig ng Panginoon. No? Tayo ay inuudyukan ng banal na Espiritu. At syempre, itong Acts chapter 1 verse 8, pero bago yan, alam niyo, pag ito pinanalangin natin, itong prayer na, Lord, magpadala kayo ng manggagawa,
maghanda na rin tayo. Bakit mga kapatid? Bakit? Kasi pag humingi tayo kay Lord na magpadala siya ng manggagawa, kailangan ready tayo. Kasi sasabihin ni Lord, whom shall I send? Diba? Sabi ni Lord, sinong aking ipapadala? No? Diba? So dapat sabihin natin, here I am. Ano? Here I am. Hindi yung, here I am, send Him. Diba? Nandito ako, isugo nyo siya. Hindi ganon. Here I am, send me. Okay? At pinakauli, Acts chapter 1 verse 8. Alam na natin yan. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So sabi ng Panginoon na ito yung pangako niya sa atin, bibigyan niya tayo ng parang walang power yung ano nyo, mga kapatid. Bibigyan tayo ng power. Okay, alam ko iba sa inyo, ganitong oras medyo, lobat na. Pero sabi nga ni Lord, bibigyan niya tayo ng power. Ayan. Iba talaga, lobat na talaga. Kapag bumaba sa atin ang banal na Espiritu. Okay? At tayo ay magiging mga saksi. Okay? Tayo magiging mga saksi. Ayan. Okay, so tayo ang mga tunay na saksi. Diba? Hindi yung mga nagsasabing sila ay saksi ni Jehovah. No? Actually, Jehovah, pangalan ni Lord yan. No? Okay. Yan, sa Jerusalem, Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So, meron dito sinabi si Fred Hartley, siya yung president ng College of Prayer na nagtuturo nitong seminar na to. Sabi niya, the final unreached people will never be reached through a half-hearted, lukewarm church. It will only be reached through a revived church. So, yung mga unreached people, actually, marami pa rin unreached people ngayon. Hindi ko lang alam kung ano na yung update, kung ilan pa. Pero I remember siguro mga 1990s talagang parang lalo na sa ating bansa ay lalong, actually kahit mga 80s pa, ay naging focus ng church, no, yung tinatawag na unreached peoples, no? At yung mga iba't ibang mga grupo ng mga tao na meron silang sariling lengguwahe, meron silang sariling mga kultura. Pero kailangan meron talagang mga yung tinatawag ng mga cross-cultural missionaries na pupunta sa kanila. Pero hanggang ngayon, marami pa rin yan, yung mga unreached people na yan. At sabi rito, hindi maaabot yung mga grupo ng mga tao na to kung ang iglesia ng Panginoon ay malahininga, lukewarm. No? At meron nga nagsasabi na yung sa Book of Revelation, ano ba yung lukewarm church doon? Anong iglesia yung tinutukoy na malahininga? Naalala niyo ba? Yung iglesia sa Laodicea, no? Yung Laodicean Church. Sila yung sinabi ng Panginoon na isusuka sila, di ba? Dahil nga hindi sila mainit, hindi malamig, sila ay malahininga. Okay? At may nagsasabi na yan daw ang magiging kalagayan ng church bago dumating si Lord. Okay? Pero hindi ko sinasabing lahat ganon. Pero marami mga Kristiyano ang magiging lukewarm. Okay? So kailangan ang church ng Panginoon ay, sabi nga dito, it will only be reached through a revived church. Now, alam ko maaaring sa iba medyo hindi pa masyado malinaw kung ano ibig sabihin ng revival. Kaya ang ginawa ko sa lesson natin, maiksi lang naman tong lesson natin. Medyo nag-research
about revival at naglagay lang ako ng additional lessons sa likod. No, mamaya titingnan natin yan. Ano ba yung sinasabing revival? So, sabi rito, tuloy natin ang mission ang mission daw ng College of Prayer is to mentor, train, and equip Christian pastors and leaders to reach a lost world through a revived church. So, itong mga pinag-aaralan natin na mga teaching, no? Ang layunin nito ay para ma-revive din tayo, no? Ano bang pagkaunawaan niya pag sinabing revive? Di ba? Okay, lalong mapalakas, lalong mapasigla, no? Lalong buhayin, di ba? Kasi pag revive, parang merong yung hindi naman patay, no? Yung talagang naghihingalo na, no? Na kailangang i-revive, di ba? Okay? Kasi yung patay, iba nang gagawin doon, i-resurrect na din, di ba? Okay, pero ito, may buhay pa naman, nga lang medyo okay. Medyo nasa emergency na. So kailangan siyang i-revive, okay? So kailangan natin ito. Mamaya tingnan natin kung ano ibig sabihin yan. So, merong concentric circles of influence. Sabi ng Panginoon, gusto niya na maabot natin. Una, yung ating Jerusalem. Okay? Di ba? Sabi nga, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. So, yung Jerusalem, yan daw yung ating community. So, ano ba yung Jerusalem natin ngayon? Pwedeng sabihin natin yung Las Piñas, di ba? O kaya pwedeng yung inyong neighborhood, no? Okay, sabi ng iba, yun nga, yung Jerusalem mo, yung pamilya mo, pero mas malawak, no, yung Jerusalem. Kasi isipin niyo, nung time nung sinabi to ni Lord sa mga disipulo, ang Jerusalem, isang city, di ba? Malawak yan. Pero sabi ni Lord, hindi lang sila magiging saksi ng Panginoon sa Jerusalem, maging sa Judea. Okay, yung Judea, yan na yung region na kung saan nandun yung Jerusalem. So, mas malawak na siya. So, pwedeng sabihin natin na ang ating, ang ating Judea? No? Pamplona 3. Okay. So, pwedeng NCR, no? Pwedeng, okay. Okay, yung Tagalog, Tagalog region, di ba? Yung Then yung Samaria, ito yung, siyempre, nung time ng ating Panginoon, hiwalay na na lugar, yung Samaria. Katabi siya ng Judea, pero yung mga tao ron ay medyo na sila, mga Hudyo sila, pero nalahian na sila. Okay? At alam natin na ayaw na makasalimuhan ng mga Hudyo yung mga taga-Samaria. Di ba? So sabi nga dito, ito na yung para maabot mo yung itong mga taong ito, kailangan matutunan mo yung kanilang lengguwahe, kailangan matutunan mo yung kanilang kultura, no? So nangangailangan ito ng cross-cultural sabihin natin mission, di ba? Okay? So sa bansa natin, kahit dito lang sa Pilipinas, may mga grupo ng mga tao na kailangan mo mapag-aralan yung nila. Di ba? Halimbawa, yung mga Ilonggo. Okay. Sige, pwede. Mga Ilonggo, mga mga Bisaya, mga Ilocano, mga Cebuano, di ba? So, Sambuangueño, no? Yung mga Chabacano yung kanilang salita. So, kailangan matutunan mo yung nila. Yung lengguwahe nila, yung mga ways nila. Okay? At to the ends of the earth. Okay? So, hindi lang sa bansa natin hanggang sa dulo ng daigdig. No, iba pang mga bansa. Okay. Sabi ni Lord meron. Okay. Okay, so Acts 1:8 demonstrates that every local church is designed to be a global impact congregation. So nais ang Panginoon ng bawat local church ay magkaroon ng global impact. Siguro, isipin natin, ang ating End Church, meron ba tayong global impact? Okay.
Well, in the past, meron naman talaga tayong mga kapatiran na ginamit ni Lord sa ibang mga bansa, katulad na siyempre nila Papa, nila Mama, no? Alam natin, no, nandun sila sa Nigeria, ay talaga ni-reach out nila yung mga Nigerians, no? Okay, so alam ni Ate Beck yan. Okay? At alam niyo, for information ng iba, actually ang church natin ay dati uh, tinrain tayo for missions. At ang nag-train sa atin si Reverend Emmanuel Balana. No? Hindi ko lang alam kung kayo ay nakasama nung nag-conduct sila ng training. Hindi sa church natin, no? Ginawa pa yan dun saan ba yun? Sa isang, basta ibang venue. No? At nagturo sila about missions. At ang naging resulta nun, mismo si Pastor Nap ay nagkaroon talaga ng burden sa mission. No? Siya ay nakarating sa Quirino Province. No? Na-experience niya yung mag-reach out sa mga ETA. Okay? So, ano pa? Lalo na, si Pastor Nap ay nakarating sa Burma, no? Myanmar ngayon. Sa border ng Burma at Thailand. Nag-minister siya, pumunta siya doon sa lugar ng mga Karen. No? Mga Burmese tribe yan na sila ay persecuted ng kanilang gobyerno. Okay? So, siguro narinig din naman yung kwento ni Pastor Nap doon. No? So, I believe na may mga pagkakataon na talagang ginamit na rin tayo ng Lord, no? Pero hangarin pa rin natin na lalo pa tayong gamitin ng Panginoon. Okay, sabi rito, reaching a lost world through a revived church means that when our local church is filled with the Holy Spirit, we are empowered to fulfill God's mission in our world, in our own community, our region, cross-culturally to those within our reach, and to the ends of the world. Okay? So, kailangan po talaga na para magawa natin yon, na tayo ay humayo, no? sa ating Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng digdig, kailangan tayo ay puspos ng banal na espiritu. So, kaya nga, isa yan sa parati nating tinuturo. Okay? Dahil ano bang gagawin ng banal na espiritu? John chapter 16 verses 7 to 8. Sabi ng Panginoon, I will send Him, the Holy Spirit, to you, and when He comes, He will convict the world of guilt in regards to sin and righteousness and judgment. So nakita nyo, ang isang gagawin ng banal na espiritu ay He will bring conviction sa mga tao. Okay? Conviction of guilt, no? Na sila ay makasalanan, no? In regards to sin, righteousness, and judgment. Pwede ba may magbasa nito sa Tagalog? Tingnan lang natin kung ano yung sinabi sa Tagalog. John 16, 7 to 8. Sige, bilisan lang natin, no? Dahil yung... sige, ano sabi sa Tagalog? Okay. So, pagdating niya, ipapakita niya na mali ang pagkakilala ng sanlibutan patungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa paghatol ng Diyos. Sige, ibig sabihin, ipapaunawa ng Banal na Espiritu kung ano ba talaga yung mga bagay na ito sa mga tao. Okay? So, parati natin tatandaan, hindi tayo ang magkukumbikta sa mga tao. Sino magkukumbikta sa kanila? Ang Holy Spirit. At gagamitin din ng Panginoon ang kanyang salita. Amen, mga kapatid. Okay? Now, meron dito ilang mga
ano lang, mga kasabihan o kaya mga, sabi nga, God's Laws of Revival. Mula dun sa aklat ni Armin Geswin. Si Armin Geswin ay isang lingkod ng Panginoon na ginagamit sa area ng revival. Babasahin ko na lang ito mga kapatid. No? Siguro hindi ko na masyadong ipapaliwanag. Pero halos, napansin ko, halos pare-pareho din naman yung sinasabi nito. So una, the Holy Spirit brings, sige sabay-sabay na lang tayo. The Holy Spirit brings conviction of sin to the non-Christian in the measure in which He first works in Christians in the church. The unconverted feel their need for salvation when Christians first feel the need for them to be saved. Okay. So, may sinasabi rito na ang banal na Espiritu ay magdudulot ng conviction, no, sa mga hindi mananampalataya. Pero ito ay ayon sa sukat na siya ay kumikilos sa ating mga Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Mararamdaman daw ng mga hindi paligtas yung kanilang pangailangan sa kaligtasan kung tayo namang mga Kristiyano ay nararamdaman natin yung pangangailangan nila na sila'y maligtas. Okay? So, parang sinasabi dyan na kailangan tayo mga Kristiyano ma-burden tayo para sa mga unsaved. No? Magkaroon tayo ng burden. Dahil pag meron tayong ganon na pasanin, yung mga hindi mananampalataya, mararamdaman din nila yung kanilang pangailangan para sa kaligtasan. Pero kailangan talagang magkaroon talaga tayo ng hindi lang to pakiramdam no, pero pasanin talaga, no, na dapat silang maligtas. Amen mga kapatid? Sige, pangalawa. Basahin natin, when Christians feel a deeper need of the Holy Spirit, non-Christians will feel a need of Christ. So, ang mga hindi mananampalataya daw, mararamdaman nila yung nakailangan nila ang Panginoong Hesus kapag tayong mga mananampalataya ay nakakaramdam din na kailangan natin ng mas malalim pa na karanasan sa banal na Espiritu. Okay? Pangatlo, when the church is first, mga kapatid, sabay-sabay tayo. When the church is first concerned for the world, then the world will be concerned for Christ. So pag tayo daw ay merong malasakit sa sanlibutan, no? Yung sanlibutan naman ay magkakaroon ng concern. Ibig sabihin, yung hangarin, no, na makilala ang Panginoon. So, napansin nyo, parating dapat mauna sa atin. Amen, mga kapatid? No? Dapat meron muna mangyari sa atin para yung mga hindi mananampalataya ay magkaroon din ng pagbabago. Okay. Sige, susunod. Non-Christian seekers will deal with their sins according to the way Christians first deal with their own. Okay? So sabi, kailangan daw tayo muna mga Kristiyano ay harapin natin at pagsabing deal, no, talagang ipapabago natin talaga kay Lord yung ating mga pagkakasala, no? Para yung mga hindi mananampalataya ay harapin din nila yung kanilang mga kasalanan. Okay, next. When Christians repent, sinners will repent. Naalala ko tuloy may isang verse sa Bible, sabi doon, di ba, judgment will begin with the house of God. Hindi ko lang naalala ko lang ngayon. Magsisimula yung paghatol ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Okay? Kailangan meron muna siyang gawin sa atin.
para lalong maabot yung mga hindi mananampalataya. Okay. The unconverted will be born again of the Holy Spirit when Christians are burdened and birth them in prayer. So alam natin yan, na yung kaligtasan ng tao ay sabihin nating pwedeng maging bunga ng ating pasanin at pananalangin. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Ha? Okay? When Christians are filled with the Holy Spirit, non-Christians will be convicted of sin and converted to Christ. So kapag tayo daw ipuspos ng banal na Espiritu, yung mga hindi mananampalataya, sila ay makukumbikta sa kanilang kasalanan at sila ay tatanggap sa ating Panginoon. When revival is strong in the church, evangelism will be strong in the world. Okay. So kumbaga, yung iba kasing revival sa evangelism. Alam naman natin yung evangelism, yan yung pagbabahagi natin ng mabuting balita. Okay? Pero kailangan, tayo nagagawa nun, tayo ay revive. Tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Amen mga kapatid? Okay? And when Christians walk in the light that they have, sinners will see the light in and through them. Totoo yan. Pag tayo lumalakad sa liwanag, may kita ng mga hindi mananampalataya yung liwanag ng Panginoon sa atin. And when God's people face the many plain scriptures about holiness of life, cleansing from all sin, purity, and victorious Christian living, sinners will face the plain word of God regarding their salvation. So, ang sinasabi lang dyan, kung tayo ay seryoso sa pagsunod sa salita ng Diyos, lalo na patungkol sa kabanalan, kalinisan, kadalisayan, at matagumpay na buhay Kristiyano, ang mga hindi mananampalataya ay magkakaroon din ng sabihin natin pagkauhaw sa salita ng Diyos. At pinakauli, when Christians wake up, revival, non-Christians will also wake up, evangelism. So ano yan magkakambal yan. Revival sa church, evangelism sa lost. Kaya kailangan po na tayo ay patuloy na nakaranas ng revival. Okay, next page. Sabi ni Lord, "As of me, and I will make them..." Yan, binasa natin yan kanina. "The nations are inheritance, then of the earth your possession." As we learn to pray, God expands our territory. Okay, pag tayo po ay natututong manalangin, palalawakin din ni Lord yung sakop ng ating panalangin. Amen mga kapatid? No? Naranasan nyo na siguro yan. Pag kayo nanalangin, may ipapaalala si Lord o may ilalagay si Lord na burden sa iyo na ipanalangin. Halimbawa, yung maring nabalitaan mo, no? Yung napanood mo. Diba? O kaya maring, kumbaga, mas malawak pa yung na ipapanalangin mo. He moves us beyond simply praying for our own immediate needs to asking for the nations. God wants to increase our capacity to ask for the nations. How, personally, mga kapatid, ako, ang ginagawa ko sa aking devotional time, kasi may pinapadala sa ating prayer calendar, ang Open Doors. Well, siguro, ang ano doon, ako lang ang nakakaalam kasi pinapadala nila sa email ko. Pero, meron silang binibigay na mga prayer items, mga persecuted Christians sa iba't ibang bansa. Okay, so kung gusto niyo noon, pwede ko kayong bigyan. Okay, sabihin niyo lang na gusto niyo magkaroon ng Open Doors prayer list. Pwede ko i-xerox 'yon. Pangalawa, meron din ako nakuwang yung 1040 window. Yung 1040 window. Kung familiar kayo doon, yan yung bahagi ng mundo na talagang mas marami mga unbeliever doon.
So, marami sa mga bansa na yan, mga Muslim, mga Buddhist, no, mga Hindu, nakakonsentrate dyan sa 1040 window yung mga unreached. So, araw-araw, meron kang 2 bansang ipapanalangin. Okay? At kung gusto niyo rin nun, pwede ko kayong bigyan. At pinakauli, pero ito, mahirap na kayong bigyan. Meron isang libro, yung tinatawag na Operation World. Yung Operation World, magmula sa buong taon, meron ka talagang ipag-pray. Kasi yun, by country na yon, no? Alphabetical. Halimbawa, nagsimula sa mga bansa na letter A hanggang ano. So, araw-araw meron kang ipag-pray na bansa, may mga specific prayer request doon. So, sa akin, yun ang paraan ko para kahit paano, through my prayers, ay makatulong ako sa pag-evangelize, no, ng mundo. So, alam ko, hindi naman ako makapunta sa mga bansa na yun. Katulad din natin, di ba? Marami sa atin hindi naman makapunta sa ibang bansa, no? Hindi na siguro magiging missionary sa ibang bansa. Pero sa pamamagitan ng ating panalangin, parang nakarating na rin tayo doon. Amen, mga kapatid? No? Yung nga lang, kailangan talaga mag-guide tayo sa ating panalangin. Okay, so kingdom principle. God withholds certain things from us until we want them with an undying passion. This passion is born of God when He puts His zeal in us and we express it back to Him. So, meron daw mga bagay na minsan inaalis ng Diyos sa atin para hanggat talagang yun ay ating hangarin, no, na meron talagang matinding paghahangad, no, passion. So, at pag nilagay niya yung kanyang zeal sa atin, sabihin natin, Lord, give us the nations. Matthew 11:12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of God has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. So, sinasabi lang dito na ang kaharian ng Diyos ay buong lakas na sumusulong. Amen, mga kapatid? No? Huwag na ito isipin na ano, parang di yata ganong kalaganap, no? Yung kaharian ng Panginoon, hindi. Sabi dito, it is forcefully advancing. And it is forcefully advancing, I believe, because of our prayers sa ating mga panalangin. Now, bibilisan ko lang po ito, mga kapatid. Gusto ko lang kasi kayong bigyan ng parang kahit introduction lang about revival. Okay. So ito ay hinango ko mula sa isang aklat. Ito yung kay Wesley Duell, yung Touch the World Through Prayer. Sabi nga, you can experience and share revival. Pwede nating maranasan at maibahagi yung pagpapanibagong lakas o sigla ng Lord sa atin. Revival is God's universal plan. Ito ay plano ng Diyos. Kasi makikita natin ito sa 3 area. Una, sa buhay natin. Pangalawa, sa kalikasan. At pangatlo, sa church. Halimbawa, tayo. No? Pag tayo kumakain, anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng panibagong lakas. Di ba, mga kapatid? At sigla. Pag tayo nakatulog, nagkakaroon, na-refresh yung ating mind and body. Amen, mga kapatid? So, parang ano yan kumbaga, sa atin pa lang, nakikita na natin na gusto ni Lord na bigyan tayo parati ng panibagong lakas at sigla. Now, sa kalikasan, ganoon din. Meron tinatawag ng mga cycle of the seasons na kung saan yung kalikasan, nagkakaroon din ng renewal, annual. No? Halimbawa, siyempre sa bansa natin, 2 lang na main season. Ano yun? Rainy and summer. Ano ba? Rainy season at saka sunny season. O tawag natin. Okay.
So, di ba, may panahon ng, tag-init, di ba? Okay? Tapos, hinantay natin yung tag-ulan para yung lupa ay madiligan, no? Tanim ay lalong lumago. Okay? Sa ibang bansa, syempre, minsan sa kanila, 4 na season pa. No? Pero ang purpose doon ng Lord para i-renew yung earth. Okay? Okay. Ngayon sa church, meron ding, pinakita din ito ng Lord sa atin. May mga biblical symbolism ng Holy Spirit, like yung oil, na sabi nga sa Psalm 133 verse 2, para daw yung meron diyang binabanggit na yung oil na bumababa, no, mula sa ulo na ni sino ba yun? Ni Aaron, no, hanggang sa sasakupin yung yung buong katauhan niya. Pero eto, marami mga verses, 2 lang nilagay ko diyan na sinasabi na halimbawa sa Isaiah chapter 44 verse 3. Ano sabi sa Isaiah 44 verse 3? Basahin ko na lang sa Tagalog. Sabi rito, aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain, sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Amen? So parating meron tayong mababasa na the Lord will pour down, no? Will pour rain o kaya hayaan niya na dumalo yung tubig, no? Tapos babangitin niya yung Holy Spirit. Okay? At saka siyempre, sa John chapter 7, alam na natin yon, yung sabi ng Panginoon na yung mga sasampalataya sa Kanya, bumula sa kanilang kalooban ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At yun, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? Yan. Okay. Sige. Nakikita ko yung iba humihikab na. What do we mean by revival? Ito, simpleng definition lang. Pero marami pang nagbigay ng definition ng revival. Revival is a manifestation of the holy, sovereign, almighty God. It is God visiting His people with special and renewed blessing. Okay? So, ang revival, yung panahon niya na para bang lalong nagpapahayag ang Diyos sa atin. No? Parang binibisita niya tayo na meron siyang daladalang mga panibagong pagpapala. Amen, mga kapatid? Binibisita tayo ulit ng Diyos. And scriptural truth, yung salita ng Diyos at yung karanasan ng maraming tao, ay paulit-ulit na pinapakita na bagamat ang bayan ng Diyos ay may mahalagang bahagi sa paghahanda sa Panginoon, o pagkilos ng Panginoon. Pero walang tao, walang grupo na pwedeng i-program yung revival. No? Kung kailan ito at saan ito mangyayari. Kumaga, that is God's sovereign work. Ang Diyos ang pipili, o kaya siya ang magtatakdak kung saan niya ibubuhos yung kanyang espiritu. Okay? So, pero the history of revival points to 2 special roles for God's children. Meron din daw tayong bahagi. Prayer and obedience. Prayer and obedience. May kukwento lang ako sa inyo bago tayo magtapos. So, eto lang, mga suggestion ni Brother Wesley Duell na pwede natin gawin. Sabi niya kasi, your prayer prepares the way for revival. Ask the Holy Spirit to deepen your hunger for His divine working. Hingin natin sa Banal na Espiritu na lalo pang palalimin yung ating pagkauhaw o ating pagkagutom sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay at kasama na rin siyempre sa church. Amen? So hingin natin
na Holy Spirit, dagdagan niyo pa yung aking pagkagutom, paghahangad sa pagkilos niyo. Pangalawa, ask the Lord to give you His prayer burden for revival. Bigyan tayo ni Lord ng burdens. No? Na ipag-pray natin talaga na i-revive tayo ni Lord. No, hindi ko na binasa sa inyo, pero meron din siyang binigay dito mga sinare niya. Kailan ba tayo dapat manalangin for personal and group revival? Hindi ko na babasahin, pero ang sinasabi lang dito, pag meron ng parang panlalamig, no? Isa yun sa binabagit niya eh. Yung bang pag ang Kristiyano ay kulang na doon sa desire niya for the Lord. Parang medyo natatabangan o kaya parang hindi na siya ganun naghahangad para sa Panginoon, mainit para sa Panginoon. Kailangan mo na makaranas ng pagpapanibagong sigla ng Panginoon sa iyo. Amen? Actually, meron siya mga binanggit dito, pero hindi ko lang for lack of time, no? Pero ako, I feel na tayong lahat kailangan natin na patuloy tayong i-revive ni Lord. Amen? Okay? Ask God to give you some promise to claim by faith. So, isang magandang pangako, 2 Chronicles 7:14. Alam na natin yan. No? Number 4, humble your heart before God in prayer. Ibaba natin ang ating puso sa harapan ng Diyos sa panalangin. Number 5, ask God to lead you to a prayer partner, then agree in prayer. Kasi, di ba sabi sa Matthew 18:19, na, ano sabi doon? Pag tayo ay, ano man ang ating pagkaisahan, no? Okay, sinabi ko pa rin sa iyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Okay, yung Lewis Awakening na nangyari sa tinatawag na Hebrides Island, nagsimula yan dahil merong dalawang senior, no, na kababaihan, na gabi-gabi nagpe-pray sila. Nagpe-pray sila na padala ang Diyos ng revival sa kanilang community. So gabi-gabi nagpe-pray sila. Habang nagpe-pray sila, meron din isang grupo pa sa lugar din nila, pero medyo malayo sa kanila, na nagsimula ring manalangin. No? Sila yung manalangin. At sa kanilang kapananalangin ay nakarating yung isang preacher sa kanilang lugar, si Duncan Campbell, at nag-conduct ng mga series ng meeting. At doon sa mga meeting na yon ay talagang bumaba yung presensya ng Diyos na nagdulot ng malalim na conviction ng kasalanan. Ba't ko nasabi yon? Dahil may mga tao na habang nakaupo lang daw sila sa bahay nila, sila ay nakumbikta ng Panginoon, no? Ng banal na Espiritu. Yung iba ay talagang nagpatira pa at sila ay naligtas, no? Yung iba naman daw habang naglalakad lang sila sa kalye, sila ay sabi, seized by the Spirit, at sila ay lumuhod at sila ay nagsisi at manalangin. No? Yung mga inuman, yung mga lugar na kung saan nagiinuman yung mga tao ay nagsara dahil humina na yung negosyo. No? Tapos yung mga yung mga services daw na ang attendance ay 4 hanggang 5 lang, biglang fully packed. No? Every Sunday. Okay? Yun ang naging bunga ng revival na yun. Okay? Number 6, invite others to join in special prayer meetings for revival. Well, sa ngayon, hindi pa natin ito masyadong, although nag-pray tayo, pero hindi natin ito masyadong pinapanalangin. Pero may isang, mababasa nyo naman ito, yung Revival of the Union Prayer Meetings. Nagsimula lang sa isang tao na nag-imbita siya ng iba pang mga, actually yung businessman to na manalangin ng tanghali, sama-sama silang nanalangin. At
dahil doon, yung kanilang prayer meeting na yon na nagsimula lang sa iilan, ay sabi nga dito, after 6 months, 10,000 businessmen were meeting daily at noon in New York City alone. 10,000 businessmen nananalangin tuwing tanghali. No? At later on, by May, 50,000 had been converted in that city. Marami pa mga kwento rito pero hindi ko na ano yan. Ang sinasabi ko lang, ang gusto kong sabihin, maraming mga nangyaring revival na bunga ng pananalangin. No? Ako lang kung nabalitaan nyo nasa YouTube yan, yung sa Amerika, may mga, lately, I think, ewan ko lang kung itong year na to, last year, may mga campuses na binisita ng Panginoon. No? Yung mga estudyante ay nagkakaroon sila ng mga chapel service na inaabot ng ilang araw. No? Pero bunga rin yun ng mga estudyanteng nananalangin. Kaya nagkaroon ng revival doon sa mga eskwela na yun. So number 7, do not grow weary of holding on in prayer. Galatians 6:9, alam natin yan, na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil alam natin na tayo ay aani kung di tayo magsasawa. Okay? At pinakahuli, are you willing to be one of God's channels for revival? Okay? Handa ka ba na maging isa sa mga kasangkapan ng Diyos para magdulot ng revival? Okay? So, yan lang muna i-share ko sa inyo ngayon. Pero ito'y challenge sa ating lahat na ipag-pray natin talaga na lalo pa nating maranasan ang presensya ng Panginoon, maranasan natin ang parang sariwang pagbisita ni Lord sa atin. Amen? Pero hindi natin alam kung kailan darating yon. Basta manalangin lang tayo. Manalangin tayo at sumunod tayo sa Panginoon. Siya ang magtatakda kung kailan yon at paano mangyayari yon. Okay, mga kapatid? Sige, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagtatapos ng aming pag-aaral na ito tungkol sa panalangin bilang isang lokal na iglesia. At dalangin po namin, O Diyos, na hindi lang po ito nagbigay ng kaalaman sa amin, kundi ito ay nagbigay din ng hamon sa amin na kami ay maging isang mapanalangin iglesia. That we'd be a church that is devoted to prayer. At kung kami man, Lord, ay nakikita nyo na meron pa ring kakulangan sa amin, tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano pa namin lalong mapapabuti ang aming buhay panalangin bilang iyong katawan. And Lord, we pray, we really pray, Lord God, that you would revive us individually, bawat sa po sa amin. Tulungan niyo po na makaranas ng sariwang paghipo niyo, pagkilos niyo sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Bigyan niyo pa kami lalo ng pagkagutom, pagkauhaw para sa inyo, sa iyong mga salita. And we also pray, Lord, that you would revive this church, Panginoon. I-revive niyo po ang Victory in Jesus Christ congregation. In the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Ama. At sa iyo na po namin binabalik lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Okay, so tulad ng ginagawa natin, hanap tayo ng ating prayer partner, pag-pray natin sila. Pero una, pag-pray pa rin po natin si Pastor Nap. Actually, kanina dapat may schedule siya ng laboratory test. Pinapunta nga niya ako ron. Yun nga lang, pagdating ko, siya daw ay nahihilo.